Magandang araw ulit sa inyong lahat mga kamatyas. Dito naman tayo maki-update sa ongoing na Prague Festival. Ayan, round number 3. Ayan, ihabol ko lang po itong naging bakbakan between Rapport and Pragnananda. Ayan, ang sinusubaybayan ko talaga sa torneyong ito mga kamatyas ay ang performance ni Pragnananda. Dahil para sa akin po talagang isa sa mga future world champion din ito eh. Pero ito po nga kalaban niyang si Rapport ay isa sa mga mahilig magdiskubre ng mga tirada. Parang si Anthony Miles noong araw, Morosevich ng Russia, mahilig mag-imbento ito eh. Tingnan natin kung makakalug niya ba ang diskarte dito ni Pragnananda. Ang ginawa ni Prag nag D4, Knight F6 si Rapport, C4, G6, Knight C3 and Bishop G7. Ayan, medyo hinaan ko lang po ang tunog ng board dahil nabasa ko sa komento. Malakas daw ang tunog ng ayan, mahina na no. E4, D6, H3. Ayun, itong H3 isa sa mga paborito ko po na anti-King's Indian Makogonov variation ang ginamit ni Prag. Nag-castle, Bishop E3. Ayan, ang purpose ng H3 para walang Knight G4 na makakaatake sa Bishop. Nag-Knight C6, D5. Ayun, teka muna, inatake kagad. At nag-Knight E5, F4, talagang hindi tinantanan, Knight ED7, Knight GE2. Ayan, maganda kagad ang center control ni Prag. Pero syempre, medyo maaga pa yan. C6 para palambutin, bawasan ng solid center, Knight G3. Ayan, medyo nanibago na ako dito, silipin ko po. Ayun, so bookline pa. At tumira ng Knight E8. Yan ang novelty ni Rapport. Ayan. Talagang mahilig dumiskobre yan eh. Dito po ang madalas ginagawa sa line ay H5 para i-H4, paalisin ka agad ng Knight sa G3, mapabalik na parang tipong masasayangan ng tempo ang puti. Yan ang purpose ng H5 eh. Pero tingnan natin itong new move, Knight E8, wala pa sa libro. Bishop E2, E6, yung pala purpose ng Knight E8 para kung mag E6 man, kumapture man sa C6 or sa E6, ano man, depensado ang pawn D6, hindi bibigay. Yun ang purpose ng Knight E8. Kumapture sa E6, F takes E6 at nag H4. Ayan. Medyo kakaiba rin itong H4 kasi 'di ba ang usual move magka-castling na pag ready na. Pero mas pinili ni Prag na mag H4 para ihatid ang pawn sa H5 at palambutin ang king shield, baka atake sa king side. Nag bishop F6, ayun sinundutan kaagad. Nag bishop D3, good move naman. Yan ang mabigat na tira, no? Ano kaya ito? Prepared line ba ito ni Prag sa bahay o inover the board niya? Nag knight C5, ayun. Kasi wala talagang teka muna mga kamatsas, no? Bad move yan eh. Dapat daw ang tira knight to G7. Pero pansinin muna natin dahil sacrifice pawn yung H4, ba't di naman ginawa? May queen G4. Attack, di capturein para may check pa. Queen takes G3. So dito po lamang ng isang pawn ng black, pero yan talaga ang pinaka goal ng puti dito na okay lang ma-one pawn down pero ang importante bukas ang H-file. Ang nakakatakot nito kapag nakapag-castling na ang puti, makapag-doble ng puwersa sa H-file, nako, kahit one pawn daw ng puti, compensated po yan. Lalo na pag nabuksan pa yung diagonal, may mga hataw ng sacrifice dyan, diretso attack sa black king, nako po. Durugacious mga kamatsas, nakakatakot yan. So dito nag-knight C5, bishop C2, queen to A5, ayun, threatening, bishop takes knight, queen D2, depensa, queen B4, todo-todo, hanap kalikot si Rapport, castle para madepensahan din ng B2, binigay na talaga ni Prag ang pawn sa C4 pero wala na siyang pakialam. So H5, attack, nag B5, ayun, nag-focus naman dito si Rapport na maka-counter attack, nag E5, ayun na, bitawan na sila ng malalalim na ideas. D takes E5, kinapture, queen takes, knight GE4, okay, double attack, atras queen E7, kinapture ang bishop, queen takes F6, at nag G3 lang. Ayun, para merong knight E4 na paparating, nag E takes F4, dito muna kumapture, at nag F takes G3. Kitang-kita po sa evaluation bar mga kamatsas. Angat na angat ang kalamangan ni Prag. Super winning na talaga. Ayan. So dito, bigyan ko kayo ng puzzle. Ano kaya ang excellent move na ginawa
ni Prague at sumang-ayon ng computer engine dito. Sige po, sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po sa inyong effort at congrats sa mga nakakita. G7 para sa akin po, excellent move yan. Push lang, ang idea ay to open up the diagonal C1 or sa B1 to H7. Nako, papunta na sa Black King. At nag-rook F7. Ayan. Pero isa-isahin muna natin dahil hindi po biro ang posisyon na to. So nakatreat ang tore. Halimbawa kung mag knight takes G7, ba't hindi naman kinapture yan? Meron kasing bishop takes H7 check. Pag tumakas king F7, magna knight E4, atake sa queen. Iilag natin, pagpalagay natin sa E5. At mag-rook HF1 check, ilagay natin sa E7, ka-capture doon, takes. At papasok ng check doon. Kapag nag-king F7 kasi may rook F1 check, haharang obligado, may knight to G5 check, king G7 only square, at may queen G8 check, king H6 at mamamatchas ng ganyan. Okay? O, balik tayo. After, dito tayo ngayon sa queen D8. Paano ko naman pag humarang ng knight E8, mag-rook F1 check, takbo king G7, mag-queen E7 check, at takbo ulit king H6, mag-rook H1 check. Ayun. Only move dito ay queen H5 harang, pero kakapturin lang, takes, queen G5, matchas. Ayun, matindi. So pag G7, napagdesisyonan na lang na mag-rook F7 dito. At balik tayo. Nag-rook takes H7. Ayun, threatening, dami na, may mga ganun-ganun na, no? E5. So habol pa rin si Rapport ng Pag-asa. At good move pa rin ang tira, accurate. Check, king takes G7 at bumigay yung knight. Okay, so lamang ng isang pesa dito si Prague, nakapin pa ang bishop at tore, queen F4. So ang habol na lang dito ni Rapport, mawala ang queen para medyo mabawas-bawasan ang danger ng matchas ng black. Rook H1, yun lang mga kamatyas. Nakita nyo po, tingnan nyo papansin ko sa inyo. Ang layo na ng evaluation bar, konti na lang ang natitira dito sa black. Pero sa chess, ganun po talaga. Isang tira lang, pwedeng bumaliktad, lugi ka pa. Nag-blunderatious dito si Prague. So time check tayo dito. Time check, 4 minutes, no? Feeling ko di naman ubos na ubos pa yan. Baka napadali lang talaga ng tira. Ano kaya ang nangyari? Pero dito kasi ang tamang tira, capturing lang yan, takes. So pagpalagay na may connected dyan. Pero rook D, D8. Ayun, para kuhanin pa ang isang pyesa. At kasi pag nag G2 dito, sundot lang ng check, kuha yan. Pag naman nag F3 dito, magda knight to E4. At pag nag F2, rook G8 check, obligado. Halimbawa, king H6, check dyan. So pag dito kasi hindi pwede, may ganun diba? May check, double, at king H6 only move, then rook G6 matchas. At kapag naman pumunta dito sa H5, may knight takes G3 check. So sakto lang, king H4 and rook H6 matchas. So hindi pala magiging successful yung nakakatakot na connected pass pawns na yan kahit capturing pala. Pero nailang si Prague dyan, ayaw niyang ipakonect. Parang tipong nakakailang sa mata na tipong magmamarcha kasi. So nag-rook H1 dito at natumbukan naman dito ang matinding bawi. Capture and rook F2 check. Ay, oo, nadali. Oo nga, mga kamatyas. Good move yung king E3. Bakit po? Kasi kung mag-king C1, kakapture lang din dyan. Capture, may bishop F5 check, makukuha ang tore, tubo palalabas kasi mayroon pong naka-forward na mga pass po na yan. King D2, capture, rook G1, king F6, rook takes G3, and rook D8 check. Ayan, so dalawang pawn na lang sa puti, 2 pawns up ang black. So winning ang black dito. Winning na rin. So kaya dito, ginive up na ni Prague yung lamang niyang isang pyesa, rook takes, tapos ayun lang, nasundan pa ng isang masakit na tira. Baliktad talaga to the max ang nangyaring evaluation, mga kamatyas. Dapat daw po medyo okay pa, rook takes E5, tapos rook G5, kuhanin yung isang pawn pa. Ayan, at slightly better lang ang black dito kasi nga lamang ng pawn, pero still undeveloped pa rin ang pyesa ng black, kaya medyo diskumpiyado pa rin ako dito na ma-handle ng black easily.
O pero ang ginawa kasi na Group HH8 ay yun, sige po. Puzzle naman tayo sa side dito ni Rapport. Ano naman ang excellent counter play na ginawa dito ni Rapport? Sa ilang sandali lang tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po. Congrats sa mga nakakita. Grabe, excellent to. Bishop E6 para walang check doon. Pamigay na ang tore. Nag-rook takes G2. Ano pa ang paraan para mapigilan ang paparating na pawn promotion, papalitan ng queen? Sumuko na po dito si Prague. Grabe, ang sakit ng laban na to, no? Yung tipong winning na winning ka na, abot kamay na nasa iyo na talaga, no? Talagang overwhelming na yung position, biglang isang tira lang baliktad. May ganun po talaga sa chess. Kaya ang sanayin natin mga kamatsas, pagka nasa winning position na tayo, advantageous side na, dapat ingatan pa rin ang todo at huwag magpakumpiyansa na ganun-ganun lang ka-easy na susuko na yung kalaban mo. Dapat ay pagsumikapan pa rin solid ang bawat bitaw. Sabi nga ng coach ko noon, hanggat hindi niya inaabot ang kamay niya at sasabihin niyang resign siya, hanggat walang pirmahan sa score sheet at yung score, huwag kang pakasiguro. Huwag kang overconfident na parang panalong-panalo na. Okay, kaya kailangan mas sureball po tayo at maingat. Maraming salamat po mga kamatsas sa inyo pong panonood at sana po na-update kayo at natuto. At sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, just click the subscribe button at yung ating notification bell para lahat po ng ating mga ina-uploads ay mag-notify sa inyo. Ganon din sa ating Facebook page Kamatsas. Sa mga di pa po nakakapag-follow, follow niyo na at para yung mga updates natin doon ay inyo pong makita. Maraming salamat. Kita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.